Sabi rito, in-scam ang taong bayan. Ayan. Sabi ni Attorney Lorna Kapunan, anong nararapat sa scam? Isauli niya yung pera. Ulit, ano nararapat sa scammer? Isauli niya yung pera. Isauli mo yung pera, mag-account ka, at humingi ka ng sa taong bayan, huwag ka nang tumakbo. Magkusa na, no? Ito. Sabi rito, ang tingin ko sa kanya, and then, alam niyo naman na yan, bigyan ko lang ngayon ng konting konteksto tungkol dito sa usapan na kung saan eto ngang inimbitahan or sinupina, 'di ba? Si Leandro Leviste. Dahil nga daw sangkot silang dalawa ni Jing Paras pagdating dun sa dun yung may nahuli silang bugaw, 'di ba? Yung Lito. Ang gagawin nila, gagawa lang sila ng eksena. Meron silang kinontrata na mga babae at saka yung bugaw na kung saan gagawa sila ng eksena na kunyari ng binayaran. Mamaya dun sa video na sabi dito basahin ko lang. Ang tingin ko sa kanya, that was in August 2025 kasi parang may message si Leandro Leviste. Ito yata. Nagkaroon ng posting tapos sinagot. 'Di ba? Sabi niya rito, maraming salamat Attorney Melvin Matibag sa iyong mensahe. Congrats Kong Lian, I am so proud of you. I hope to get to live long enough to see you one day leading our country. It's such an honor to know you. God bless you always. August 25. Kailan lang yan? So, it was last year. Kaibigan ka ng aming pamilya at isa ka sa mga mentor ko noong papasok pa lang ako sa politika. Marami beses tayo nag-uusap at marami kang ibinahagi sa akin dahil sa respeto. Hindi pa ako nakakapag-post tungkol sa iyo kahit madalas kang nasa balita. Sasabihin ko na lang na dahil kilala mo ako, alam mong hindi ako nagsisinungaling at totoo ang sinasabi kong gawang rekto lang ang kwentong ito. Alam kong inutusan ka lang. Yun yung posting niya. Which is sinagot din ni Attorney Matibag. Ayan. Ang sinabi kong sagot diyan ay no one is above the law. Much better, let's play na lang ito. Ito, meron dito para at least hindi na ako magsasalita. No? Reactionan ko na lang, singit-singit na lang tayo. How it is, yung mandate po natin, yung sinasabi kong no one is above the law, that is how it is. Yung mandate po natin as an NBI director, kailangan po natin na gampanan to the letters and that spirit as well. Hindi po natin pwedeng talikuran yan. At ang maganda rin sa mensahe niya po na yan, at least sa kanya na po nanggaling at nakita na kahit kaibigan natin, kahit malalim yung mga naging pinagsamahan, pag dumating po sa punto na kailangan gampanan natin kung ano yung naayon po sa... Wala, di na... Ang galing ng pagkakadala dun ni No? Ang galing ng pagdala dun ni... Kasi sabi niya, di ba? Parang pinapakita magkaibigan tapos ang pinalalabas ni Leviste dun sa posting niya kanina is believe sa kanya si Matibag. And yun nga, di ba? I wanted to live long enough. I hope I get to live long enough to see you one day leading our country. So parang pinalalabas kasi dito na may tiwala si Director Matibag dun kay Leviste. No, na kailan lang 2025, less than a year. 'Di ba? So magkaibigan sila, nakakapag-usap sila, mentor siya ni Leviste. Kaya ito na may sagot ni Director Matibag. Sa mandato ng ating opisina, ay gagawin po natin. Ang hirit pa ay wala tayong magagawa. Nauutusan lang yan si Attorney Matibag. Well, that is something that hindi natin dapat bigyan na ng pansin ng credibility kasi kung ako tinuturing na mentor, parang hindi naman ako kilala. Na hindi tayo kailangang utusan kung andyan dyan po yung dapat gagawin po natin. Saka at what context na sasabihin po na yun. Correct. Tama nga naman, no? Tama nga naman. Siyempre, kung kinuha mo siyang mentor, dapat kilala mo rin siya. Ba't ka kukuha ng mentor na kung saan? Di ba? Inutusan. Meron po tayong nakita na dapat kailangang utusan kung andyan dyan po yung dapat gawin.
kung ako tinuturing na mentor, parang hindi naman ako kilala. Na hindi tayo kailangang utusan kung andyan dyan po yung dapat gagawin po natin. Tsaka Correct. at what context na sasabihin po na inutusan. Meron po tayong nakita na dapat na imbestigahan, dapat po imbestigahan po natin. Kung magkaparin sa ombudsman din daw, kasi walang magagawa, kasi nauutusan lang din daw yung ombudsman. Pero alam na po natin ang sagot po ninyo dyan. Okay, nagkumpirma ho ba si Congressman Leviste kung mag-a-appear sa personally sa inyo, sa NBI? Wala pa po siya pang pasabi. Kahapon po na isilbi yung sabihin sa kanya, yung imbitasyon. Wala po siyang pasabi na kung dadalo siya. Pero ang sa akin, total, he projects himself na masunurin sa batas at maayos na tao. Pag may dumating sa iyo na imbitasyon at yun naman ay mandato na nag-iimbita sa iyo, yung sabihin na ganyan, maganda puntahan para magkapagbigay ng linaw. Okay, ito pong nangyaring entrapment sa isang hotel po, ano? May mga nadagdag pa hubang mga ebidensya na maari pong direktang mag-ugnay sa kongresista doon sa alleged plot. May allegation sa kanila, akusasyon sa kanilang dalawa ni Kong Jing Paras, ay hindi naman totoo yung sinasabi, dapat papanagutin po natin. Hindi po natin dapat ito palagpasin. Ngayon, sa tanong po nyo kung ano nadagdag na ebidensya, sa ngayon po, ang hawak nating ebidensya, yun pong testimonya, sworn affidavit po nung based on the investigation, nitong atin pong tinatawag na talent manager, tsaka po yung babae na nagbigay din ng sariling salaysay. At yung text exchange po ni Congressman Jing Paras kay doon po sa tao, doon po sa... Nako, meron, yun no? Yun yung matindi doon Yun yung matindi ron kasi meron na silang hawak na ebidensya na kung saan meron palitan ng usapan etong dalawa. No, si Jing Paras at saka yung Lito Atienza yata. Lito, hindi ko na nakalimutan. Lito Camo. Good morning, boss. Pa-shoutout naman. Mga DDS na matatalino lang kapag nag-iimbento ng issue. Sabi ni Boss Flyleaf. Shoutout, Boss Flyleaf. Thank you very much, Boss Nandi. Tinatawag natin na talent manager. Tinatanong namin yung mga reporter namin kung ito bang talent manager na to, pag binanggit ang pangalan niya ay kilala na sa industriya. Mukhang kilala po. Mukhang kilala. Dahil katunayan, kahapon, ginamit pa nga po yung pangalan ng isang parang production outfit siya na kilala, na may platform din po ngayon sa social media, na allegedly may pinapadala na malaking halaga, nagkunyari pa na abogado doon sa tao na to, itong talent manager. When noon na-check namin, hindi naman pala totoong may nagpapadala at hindi rin totoong abogado yung nagpapadala. So, ibig sabihin, there are persons already interested dito sa tao na to. Kaya lalong dapat nating bigyan linaw. At sana tulungan po tayo ni Congressman Libiste na liwanagin itong usapin na ito. Mas Ano natin bago tayo mag-commercial? Dito nga tayo pumunta. Sorry. Mas okay itong, mas kompleto to Mas maganda tong sagot dito ni Melvin Matibag. Pero medyo mahaba. Paano tayo pupunta kay Bato na Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi si NBI Director Attorney Melvin Chicago. Chicago. Matibag. Director. Chicago. Ito naman si Katonying, tinitira si Mike Defensor. Ba't di mo tirahin din si, no? Si Marco Beta. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Katunying at Ka Jerry mo. Sa lahat ng tumatangkilik, sa trilyong trilyong sa inyong programa dito sa DCRH. Maraming salamat po. Teka, may mga dala pa kayo. May mga kasama kayo. May mga dala. Ano ba yan? Puto San Pedro. Joy Puto Cake. Yung mga nagtatanong kung ang NBI ba ay bumalik na sa TAF. Meron po pa kami doon, yung clearance center na po. Clearance center. Kinoconstruct po ngayon yung building. Ano po yan I-forward ko konti Ay, Director. Oras po natin. Mr. Jalamtang Chityam Diapdihon 7:22 ng umaga. Director, good morning po ulit sa inyo. Magandang umaga po, Katunying. Opo, okay. Ang diretso na natin, ang isa sa pinakahuling balita na pumutok ngayon na medyo interesado ang tao, yung binabanggit ng NBI na isang attempt to frame up the Executive Secretary sa mga kababaihang, sabi nga namin, good girls with bad habits. Okay. Ano po update niyan? Well, unang-una po, ganito talaga. I just want to set the record straight. Para diretso po, kasi medyo mali po yung nagiging direksyon ng ibang report. Ang thinking is... medyo para medyo mas maging malinaw yung natin. Yung pagkakaalam natin doon sa naging kaso. Merong 5 babaeng kinausap na isi-set up na parang honey trap, idadaling kay Executive Secretary po. Hindi po ganun yung pangyayari. This is, nagsimula po ito sa isang normal operation po ng NBI Regional NCR po. Alam ko na-discuss na
na-discuss na natin to 'di ba? Parang ang lumalabas dito sa nung na-discuss natin, tama naman tayo eh. Kumbaga, nasungkit lang. 'Di ba? Yung ano na 'yan. Ang entrapment talaga is yung human trafficking dun sa yung nahuli nilang bugaw. 'Di ba? Tapos nung dinala na nila daw sa ano nila sa opisina, parang nagsuplong sa kamay ibinunyag. Ito ba dahil ba to dun sa ganto ganyan. And yun nga no, nanghihingi nga rin tayo ng ano eh. Nanghihingi tayo ng ebidensya kay Director Matibag. So tama yung ano natin no, kung ano yung mga diniscuss natin dito. Ngayon meron ng mga hawak na ebidensya na kung saan meron yung palitan, yung exchange ni Jing Paras at saka nung Lito. Ayan. STG po namin. So matagal na pong nasa radar itong personality na ito pong talent manager, tinasabing talent manager. Para sa kasong human trafficking. trafficking. Kasi ang report po sa amin dito, ang intel report, yung aming mga open source intel namin at saka po yung aming human intel, lumalabas itong taong ito na nagdadala ng mga babae at mga lalaki sa kanyang mga sinasabing customer, kliyente. So nangyari po, nagkasa po ng entrapment operation itong NCR kasi meron na po palang time na nadala na to sa NBI din noon eh. Long time ago po. Pwede ko na bang banggitin? Kasi nabanggit naman yun, yung Lito de Guzman. Di Guzman, Lito de Guzman, yun. Opo. So ako lang, I'm just being careful. Ongoing pa po yung... Actually, on the issue of human trafficking, hindi na po ongoing yun. Na-file na po yung kaso na po na-inquest na. So, nung nahuli po ito, initrap sa isang exclusibong hotel po, medyo 5-star hotel dito. High-end po ang datingan eh. Nung nahuli po ito, na-inquest na. Guys, no, yung ibig sabihin ng inquest is na huli no sa akto, hindi under sa kapangyarihan ng warrant of arrest. So na-inquest yan. Ngayon sa opisina ng NCR, regional ng NCR Regional Office, at nung iniimbestigahan na, tumatanggi siya na, wala akong ginawa, para may term siya na PR lang. Parang yung PR pala po, ibig sabihin, wala, kape-kape lang, kwentuhan. Pero kwentuhan lang. Nasa loob na po ng hotel room. Wala, PR lang daw. PR lang daw, kape-kape, pero hubot-hubad. Wala, kwentuhan lang. Magkakwentuhan lang, no? Medyo syempre, para relax ka, hubot-hubad kayo magkwentuhan, di ba? Kape-kape doon, no? So, yan. Huwag niyong isipin bembangan agad dyan. Kape-kape lang eh. Nasa hotel. Syempre, mas masarap magkape, di ba? Room na may body cam naman po yung mga operators namin at nakuha doon, nung tinanggap na yung pera, doon na siya po na-inform na inaaresto siya for human trafficking. At yun na nga po. Nung iniimbestigahan na po doon sa opisina, nagsalita siya nung sa haba ng investigasyon, bigla sabi niya, ano po ba talagang dahilan? Ba't ako inaresto? Kasi PR lang naman po, wala kaming illegal na ginagawa. Baka po may kinalaman ito doon sa plano namin kay Senator Ralph Recto. Patay, yun! Medyo madulas pala yung bunganga nito ng Lito, Guys, no, kung gawa-gawa lang yan, human trafficking, no? Kung sabi kasi nila, scripted daw eh. 'Di ba? So, kung scripted yan, yung Lito de Guzman, malaki yung opportunity na yung Lito de Guzman is makulong ng no bail, no? Walang bail yun. Makukulong ka. Biruin mo, sasali ka sa script na ganyan. Tapos yung kaso, no bail. So accident, parang natalisod lang. ayun na nga po, ganun na yung nangyari na yung aming normal na operation, meron palang pwede pa Mas bunga, malalim. So, nung nagsalita na siya ng ganun, tinawagan po ako nung team leader sir, meron po ganito nga po yung binabanggit ko. Sabi ko, imbestigahan nyo na. At nung nagsalita na, yung babae dun sa 5, another po na talisod, kaya sinasabi siguro, ang ganda nung kwento dahil parang telenovela, nagsalita na rin yung babae. On record po yun, official, nag-consent sila sa recording dun sa pagsasalita nila. At ano pa sinabi ng babae? Po yung sinabi nung talent manager, yung sige dito. Yun na. So, mukhang malakihan to kasi hindi lang yung Lito yung pati yung babae.
Boss Okinayo, shoutout. Gandang umaga, admins and viewers. Ang sinasabi, inausap sila sa isang restaurant sa Quezon City ni dating Congressman Jing Paras para gumawa ng testimonya ng Para akong si Chis Escudero, no? Si Chis Escudero, maganda performance ni Chis Escudero, pero dapat yung mic inilalayo niya, eh. Ganun ang... Napansin niyo ba yon? Pag impeachment, yung may pag kumakain ng chewing gum si Chis Escudero, rinig na rinig din. The presiding officer would like to rule. If you know the answer, you can answer. If the witness... David ng pahayag na against kay Secretary Ralph Recto. At ang plano, kahapon or today dapat ipapile nila yung kaso, ano-anong kaso, may kasama pang drugs, ganun po, sabi, sabihin yung lugar, sa Rockwell, nagda-drugs, tapos kung ano-anong compromising na sexual thing ang ginagawa at pang-abuso. So, ganun, saka May mga gamit din sila, di ba? Body cam para gawa nila ng ebidensya nila. Hindi po, ang nangyari, Parang affidavit lang. Wala, parang tama ba intindi ko, Director? Wala talagang eksena na nandun si ES, wala pong ganun. Gagawa lang ng Storya. inventong kwento. Ganun yung usapan. Kung alam niyo po yung term na compromat. Compromat, ibig sabihin yung So, ganun yung gagawin nila. Hindi talaga makikipagkita yung babae kay ES Recto. Ang gagawin nila, no? Gagawa lang ng kwento. Na, syempre, yung babae na ginamit sila, tapos magkakaroon ng press conference. Kagaya nung ng 18 Marines. Diba? Wala naman talaga ganun nangyari. Tapos, ayan. Kumbaga, papakabisaduhin lang ng script, 'di ba? Oh, ito yung kunyaring nangyari. Nakita kayo ni ES Recto, ang kausap yung bugaw, ito yung mga nirekomendang babae. Tapos ikikwento nyo ron na meron pang mga drugs kunyari, ganun pa daw eh. 'Di ba? Oh, yan, tinira ako, binembang ako ng ganto, patalikod, patayo, pakembot. At kung ano-ano pa. And then sabihin nyo rin, nagda-drugs kayo doon, ha? Ang supplier nyo, ito, si ganito, si ganyan. Para daw sirain. And then, of course, mahaba din yung listahan ng mga gustong banatan. I think, yung 2 Rimulya, kasali. yung gumagawa ng dossier. Ito po yung ginawa ng Russia, KGB, na yung mga matataas na official gagawan nila ng dossier na tinatawag, mga compromising sexual videos, na ganyan, o gagawan ng storya, dokumento, ganyan. Ang latest yung kay Donald Trump, yung ginagawan siya ng kwento na ganyan. Ganun ang gagawin. Pero kasama rin sa plano talaga na papuntahin sa isang lugar si ES? Wala po eh. Walang gano'n. Kung baga mangyayari, papayag sila ng kaso, gagawa lang ng kanyang sinumpang salaysay sa piskalya at magpe-press-con sila. So meron ka ng materialis ngayon. Tapos enough to nasirain ka. You will be put on the defensible ready. Sabihin mo, hindi, ganyan, ganito. Kasi may half-truth eh. Meron talagang Rockwell, may ganun talaga. So nung sinabi na po yun, pinalalim na namin yung investigasyon. Teka muna, yung bang Rockwell, binanggit nyo na ba yan publicly before? Wala po. Kasi nagulat ako eh. Sige po. Kaya nga yung Rockwell, narinig lang namin dun sa babae na nakuha. Kaya nung tinitingnan ko yung post sa social media, nung isang personalidad din na nabanggit, May 17 pa lang, binabanggit niya na yung Rockwell. At nung pumutok na may nahuli, binanggit bigla yung Rockwell ulit. So sabi ko, teka muna, too much of the coincidence. Kaya lalo pa kami mag-iimbestiga. So sa ganito, liwanagin po natin, ang talagang direktang may testimonya at corroborated na positibong in-identify na siya ay kausap at nandoon at may mga kasama pong abogado. Nakahanda po yung affidavit ay si Congressman Jing Paras. Yun ang nakakaharap ng ng mga babae tsaka ng talent manager. Tama po. Tapos May 26, ito po yung sinabi May 26, tinext si Rito, itong talent manager na nakita namin, na-retrieve na po namin yung text na screenshot, pinicturean. Sinay po. Sana pinakita na, no? O yan Siyempre, hindi naman sasabihin ni Attorney Matibag yan kung wala siyang ebidensya. Siyempre, yan na yun. The consent, saka nag-apply naman tayo ng cyber warrant po dyan. Pero even without, may consent po nung may-ari yung telepono. Nung chinecheck na po ulit yung conversation,
binura Deleted na. na-deleted na yung sa portion sa site. niya, ano po. Pero ang nangyari, si Congressman Jing Paras, kaya naman na-involve si Congressman na Leandro Libiste, ay ang nagbanggit si Congressman Jing Paras. Pero yung bang mga babaeng ito o kahit si Lito de Guzman, nakita man lang ba nila si Congressman Leandro Libiste? Well, Hindi? sinabi po nila na hindi nila Hindi. nakakaharap. So ang nag-name drop lang kay Si- Congressman Libiste. Ay si Congressman Jing Paras na siya magpipinance nung gagawin nila. Kahit sa telepono, hindi nila Hindi. nakita. Ngayon, balbo. As to Congressman Leandro Libiste, ito ay hearsay pa. Apo. Doon testimonya ng dalawa dahil narinig lang nilang sinabi ni Congressman Jing Paras. Ibig sabihin, ang magbibigay linaw dito, si Congressman Jing Paras. Apo. Kaya naman ako nagtataka kay Congressman Libiste na hindi, ganun naman yung pahayag ko, hindi yata napakinggan. Madami na kagad na sinasabi. Apo. Oo. At liliwanagin ko po, yung patawag sa kanila sa Webes, hindi Yung nangangahulugan. sa pina yan. Yung sa pina po, hindi nangangahulugan na kayo akusado na sa destabilisasyon o ano mangyari, kundi bigyan linaw Para ninyo. bigyan linaw. Pero Tumulong kayo. gaano ba ang bisa ng sabpina ng NBI? Kailangan kahit ba isang congressman na ganyan o isang government official ay obligadong magpunta at sundin yung sabpina? Dapat po, kasi kung ikaw sumusunod ka sa batas, wala man po kaming contempt power, no? Pero yung pong sampina is a mandate given to us by the law, created NBI, ano po? Patay At ka. yung mga kongresista naman po ang gumawa nitong batas ito. Napakaganda po na irespeto. At bigyan po natin ng pagkakataon na ipaliwanag. Ngayon, kung if they feel na sila'y ginagawa akusado, they have the rights. Andiyan yung rights sila. Pwede sila magdala. Kahit ilang lawyers yung dali Pwede nila. abogado. Director, nandun yung mga babae. Opo. Para lang ma-imagine lang ng mga nakikinig sa. Andun yung limang babae 5 po yung dala-dala ni Lito de Guzman. po nung araw ng entrapment. Nung araw ng entrapment. Tapos mula po dun sa lima na yon, sabi niyo merong isa May isa po. na nagsabi na, kinausap nga kami Tama po. ni Congressman Paras. Ano daw po yung sinabi sa kanya ni Congressman Paras na dapat niyang gawin? Well, tinuro na po. Sasabihin nga na kinukuha sila ni Secretary Ralph Recto at dinadala doon sa condominium at tapos nagdadrag sila. Okay, binanggit pa po na gano'n. At yung pera, hinahagis lang daw. Na ganyan, sabihin nyo, pera ng taong bayan yan. May ganun pa po So, na. para May lalong, anggulo po. May magagalit anggulo. ka talaga May pagka- anggulo. Tapos pinipilit kayong makipagtalik. Ganyan. Kung ano. Meron pa po sinasabi, pinapaliguan. Ganun po. no? Graphical. Nakakwento po. Meron po, so kung mag-execute siya ng affidavit, meron pong gagawa ng affidavit. Tama. Actually, ang sinasabi nila, may abogado ng kasama. Doon ang meeting. Talaga, ha? So, Doon sa araw na yun. sa araw na yun, tatlong meeting po. So, balikan ko po, May 26, nag-text kay Lito para yung plano, sinabi may plano. Nag-meeting silang July 11, July 15, at July 26. Sa plano nila, paano ho ang dating na complainant sila? Parang ganun. Parang ganun. ganun, Parang parang complainant, ganun. abuse. Meron, ilan, Grabe, no? Yan ang ano. Talagang tanim pokpok talaga. Mukhang may bagong client si Attorney Gasolito. Nasasamahan sa... Oo, pati si Torion, umaatikabo, mga... ilan po yung nakausap para gumawa ng affidavit? Actually, 5 babae yung pinakukuha. At lumalabas, may nakausap na 5. Tapos noong 26, may isa pang kinausap. Tapos po, ang pangakong halaga, malaking halaga po. Magkano po? Actually, nakakatawa nga ito dahil sabi, 6 million yung una. Tumawad ng 5 million. Sabi, naging gawin daw 5.5 para may 500 pa si Kong Jing. Ganun po yung mga kwento. Isang... kumikbak pa. Siya na yung magpapakana, mukhang kikit. So, kumita na. Gusto kumita pa si Jing Paras. Kumaga, paano naman yung porsyento ko? Sabi siguro, ito talaga si Jing Paras. Oh. Yung mga hindi nakakilala kay Jing Paras, no? Isa yan sa mga tuta ni Duterte na talagang grabe, garapal magsasalita sa ano. Jing Paras, isa sa mga matitigas yung muka na kung saan laging, ang sasama ng mga binibitawang salita para sa Pangulo natin. 1 million bawat isa doon sa babaeng sasama sa 1 million. Kaya naging 4 na lang yung babaeng sasama kasi taging 1 million. 1 million ngayon kay Lito. Ganun po ka-detalye ha. So mahirap natin Pero paano palagpasin. kung sabihin ni Congressman Jing Paras, walang ganyan, hindi totoo, hindi ko kinausap yung mga yan. Ni Congressman Paras. Well, dalawa po yung witness na eh. Ngayon po, yun nga yung gusto namin marinig sa kanya. Dahil kung hindi po totoo, hindi niya nakausap, kami mismo sa NBI, bukod sa kaso ng human trafficking, dapat kasuhan pa rin natin itong mga to, habulin po natin.
At doon po sa mga nagsasabing napakaganda na script, talagang pag tiningnan mo, magandang story. Pang flash report nga eh. Pang flash report talaga. Sa radyo. Pero, Parang ano eh, hindi talagang ganun naman mararamdaman mo. Para talagang scripted yung datingan, di ba? Ayop na yan, no? mo naman po, i-analyze natin logically. Kung ikaw ba si Lito, ikaw yung talent mo, papayag ka bang makulong ng Nobel? At maikasuhan ng human trafficking para lang gumawa ng ganitong istorya? Eh hanggang ngayon po nakadetine sa amin eh. At there are attempts to give money sa kanya po Ginagamit kung sino-sinong pangalan. So ito hong si Binuhin nyo, nandun sa loob ng kulungan, may nag-a-attempt na bigyan siya ng pera. Boss Raha, ibang level na ang batuhan ng putik sa Pilipinas, correct, no? ito at yung mga kasamang babae ay willing na magbigay ng testimonya laban kay dating Congressman Jing Paras. Meron na po. Meron Meron na. May testimonya na. At meron pong isang istasyon na pinayagan ng abogado nila. May abogado po sila abogado. dito na magkaroon ng exclusive. Kaya may lumalabas po na pahayag na. At pumayag na rin po kami kasi protection na rin po ng NBI na meron talagang third party independently. So yung babae na nagpa-interview na, ganun? Opo. Nagpa-interview si Lito, Meron na po. May nagsalita statement na. Guided po ng lawyer na yan. abogado. Opo. Opo. So ang involved personalities dito, again, si Congressman Libiste ay sinabi lang na siya ang magpi-finance. Yes, opo. Pero Paulit-ulit po yun. Sa tatlong okasyon. Yun ay sinasabi lamang ni dating Congressman Jing Paras. Tama po. Pero ang talagang humarap sa kanila si Jing Paras saka abogado. May abogado po. May abogado. Mga kasama. Ang tanong ko, kayo po yung abogado rin. Yung po bang abogado na yun, huwag na muna natin banggitin ang pangalan. Maliban nila kung nabanggit nyo na sa nakaraan. Wala pa po. No, sila po ba pwedeng managot dito? Kasi mag-execute ng affidavit na hindi naman totoo eh. Una-una po, sa CPR, isa Code of Professional Responsibility and Accountability. Pasok na pasok. Disbarment po ang kapupuntahan niyan. Kasi illegal. Pangalawa, criminal cases pwede po. Kasi you're encouraging a person to bear false testimony sa ibang tao. At tinitingnan po namin yung angulo rito ng human trafficking. Kung pati mapatunayan yung po, babae. natotoo lahat yung Pati sinasabi. yung Doon sa mga individual na abogado. binabanggit ditong babae at saka ni Lito. Ito po bang mga babae taga Viva Max? Alam niyo po, Parang medyo hindi question eh. Ayop. Ayan, si Katunying medyo bumibiba Max Objection, Your Honor. Hindi, kaya lang naman Hindi ko po alam kung sila ay Viva Max or ano, pero may mga nagsasabi po na gano'n. Pero, at may nagpapakil. Pero, sabi ko, we have to protect po yung personality. Sa kapansin That is andang-dalo po eh. Dahil victim sila. Sa paningin ng batas, biktima sila. Biktima po sila. That's why, nung natapos na po yung processing sa kanila, i-turn over po namin sa DSWD po. Opo. Kaya naman nabanggit to ni Kumbachero yung Viva Max. Dahil nga sa narinig namin, itong si Congressman Jing Paras Ay, parang nasa business din dyan sa Viva Max sa pagpuproduce ng mga sexy films. Pagpuproduce lang po ba o paggawa ng pelikula? bakit aktor na rin si Congressman. Pero may sasabihin po ako sa inyo. Yung pong listahan, may phone book yan eh, telepono. Wala po kayong dalawa ron.